Let us open our Bible on Proverbs 17, verse 13. Praise the Lord. Whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house. All right. Ito po ay nangyayari lamang sa mga taong matatawag nating yung natutukso, gumawa ng masama sa tukso ng masamang espiritu. Sinabi po dito, whoso rewardeth evil for good. How come? Ginawan ka ng mabuti ng tao o ng Diyos, and yet gagantihan mo siya ng masama. Paano ito nangyayari? At ito ba ay talagang nangyayari? Tanungin natin ang ating sarili, ito ba rin ay nagagawa natin? May warning sa atin dito. Pag gumawa tayo ng masama sa kabutihan na pinakita sa atin, ang sinabi dito, evil shall not depart from our house. Ang masama hindi maghihiwalay sa ating pamamahay o sa pamumuhay natin. So kung gagawa tayo ng masama sa mabuti na ating natanggap sa tao o kanino man, tapos ginawa natin siya ng masama, we are like inviting evil. We are like welcoming evil sa buhay po natin. At sinabi pa naman dyan, they will not depart from us. Hindi na sila maghiwalay sa atin. House pa naman nakasabi dito. House that it includes our children. House that includes our clan. So ano ngayon? Talagang meron ba talagang nangyayari dito sa Bible? Naalaala niyo yung buhay ni King Saul? Na nung ito si David ay ginawa niyang armor bearer, tapos dumating ang panahon na hiniwalayan na siya ng Espiritu ng Diyos because of his disobedience. Yung inutos ng Diyos sa kanya, kill all Amalekites utterly. Ang hari, hindi niya pinatay. Binuhay niya. And some of the fat bulls, for the reason good for sacrifice. Kaya sabi ng prophet of God, to obey God is better than sacrifice. Kaya, humiwalay ang espiritu sa kanya. Lumipat doon sa isang tao na kanyang sakop sa kanyang kaharian. And that was David. So nung nakita ni King Saul, David becomes stronger and stronger. And he became weaker and weaker. Narinig niya na yung mga salita ng mga tao. Ito naman kasing mga tao, kinukumpare siya, si King Saul, at saka si David. Kaya huwag tayong maghakbang ng provocation sa kapwa natin na posibleng mag-ignite o mag-trigger ang envy. Narinig ngayon sa pakinig ni King Saul, David killed 10,000. Para bang ginagawa nilang awit. And Saul killed 1,000. Natinag ngayon si King Saul. Na-insecure siya, kumbaga pa. Na-insecure talaga siya. When in fact, hari na siya. When in fact, anointed naman din siya ng Diyos. Bakit na-insecure siya? So dahil sa insecurity na yan, uminit yung kanyang dugo sa buhay ni David. Hanggang dumating ang punto na pasukan siya ng masamang espiritu. Kinuha niya yung javelin. Alam yung javelin? Yung javelin ni Goliath na koleksyon nila. Hinagis niya yan kay David. Patayin niya talaga si David.
At hindi nawala sa intensyon ni King Saul. Napatayin talaga si David. Even Michal, the daughter and the wife of David, nakita niya yung init ng dugo ng kanyang father kay David. Kaya it was Michal who caused David to escape. Hanggang hinahabol-habol nila si David until such time he was cornered in the cave. Talagang patayin siya ni King Saul. Hanggang dumating ang panahon. In spite of that, grabe na yung pasakit nilang ginawa kay David. Hindi basta-basta, basahin natin dito, ha. Yung damdamin ni David. Hindi mo naman pwedeng sabihin na walang naramdaman si David na sakit sa kanyang puso sa ginagawa ng kanyang, hindi pa naman ibang tao. Hindi pa naman niya mortal na kaaway ang humahabol sa kanya. Ano niya? Master niya. Amo niya. Kagalang-galang na anointed pa naman ng Diyos. So, basahin natin ano naramdaman niya. Psalms 35 verse 12. Praise the Lord. They rewarded me evil for good, to the spoiling of my soul. Okay. Bakit? Anong nagawa ni David sa kaharian nung administrasyon pa ni King Saul? Anong nagawa niyang kabutihan? Di ba? By the help and by the Spirit of God and by the power of God, naligtas sila sa kamay ng tao who defied Israel, which was Goliath. And aside from that, si David, ang madali-dali na utusan ni King Saul. Unang-una, he became the armor bearer. Ano siya, yung bang kapaki-pakinabang na personality sa pagkahari ni King Saul. Siya yung madaling mautusan. Sa labanan naman, siya yung nangunguna na nakakatulong sa kanilang hanay ng mga sundalo. Good ang kanyang ginawa. But they rewarded me evil, sabi niya. Ginawan nila pa rin ako ng masama. To the spoiling. You know, spoiling of my soul. You know, spoiling. Tinan mo yung tinapay pag na-spoiled. Amagin. Hindi mo na yan makain. Hindi mo na yan mapakinabangan. So pag sinabing spoiling, destroying your soul, hurting your soul, putting your soul into a so-called miserable situation. Pero nung dumating ang panahon na mabuti na lang ito si David, hindi siya natukso sa mga udyok ng dyablo. Bakit? May udyok ba ang dyablo kay David? Gagawa ng masama? Yes, meron. Naalala niyo yung nandoon na yung katawan ni King Saul natutulog. Sabi ng kanyang kasama, kung sino yung kasama niya, patayin mo na yan. Binigay na yan ng Diyos sa kamay mo para wala nang maghabol sa buhay mo. Pagkakataon mo na ito. Tirain mo na. Sabi niya, no? So, he was not tempted to render evil with evil. Nasa Romans 12:21 yan. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Minsan ganun tayo eh. Minsan pag ginagawan tayo ng masama, tinutukso tayo ng dyablo. O panahon mo na, gantihan mo yung kaway mo, siraan mo rin siya. Gawan mo rin ng paraan na imbis ikaw ang mawala ng dangal o honor, tirahin mo na siya. Minsan tinutukso tayo ng ganun. Huwag tayong magpatukso. Huwag. Never. Huwag magpatukso. So yan nangyari kay David. Hindi siya nagpatukso sa masamang espiritu. So, he went out and just made some proof na kung gusto kitang saktan at kung may plano akong masama sa iyo, ito, ebidensya.
Wala ka na ngayon, di ka na nabubuhay. David pa naman warrior yun eh. Alam niya yun, kung ano talagang, paano niya anuhin yung tao. Hindi niya ginawa, sabi niya. Anong sagot ngayon ni King Saul? Basahin natin. 1 Samuel 24:17. Praise the Lord. And he said to David, Thou art more righteous than I, for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil. Yan. Mismo ang kaaway na ni David na humahanap sa buhay niya upang patayin ito, siya na yung nakaramdam sa behavior ng kanyang kaaway na si David, na kahit anong habol-habol niya, never pa rin si David humakbang ng paghiganti para din siya gawan ng kasamaan. Wala. Kaya David was not tempted to do evil by the tempter. Anong sabi? And he said to David, this was King Saul, Thou art more righteous than I, for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil. Ginantihan mo pa rin ako ng kabutihan because you spared my life. In spite, I am being given to your hand. Pero binuhay mo ako. Pinakitaan mo ako ng kindness, pinakitaan mo ako ng goodness. In spite sa evil na ginagawa ko sa iyo, hinahabol kita. I throw javelin to you. I made my fixed plan to kill you and not to let you live. Pero ginawan mo pa rin ako ng mabuti. Kaya, ganun. Ang mahirap lang yan, yung sinabi doon sa last na hindi mag-depart ang evil sa house mo. Nangyari ba yan sa buhay ni King Saul? This was happened. Hindi na humiwalay ang evil sa kanya, sa kanyang pamamahay, sa ginawa niya na masama, sa gumawa ng mabuti sa kanya. Basahin natin ano ang nangyari sa kanyang house. 1 Samuel 31, 2 hanggang 3. Praise the Lord. And the Philistines followed hard upon Saul and upon his sons. And the Philistines slew Jonathan and Abinadab and Melchishua, Saul's son. And the battle went sore against Saul, and the archers hit him, and he was sore wounded of the archers. Yeah. Yun ang kasamaan sa house niya. Hindi na humiwalay. Tuloy nang nangyari sa buhay niya ang evil. Ultimo, mga anak niya, Abinadab and Melchishua, Saul's sons. Natamaan sila. Grabe. And the battle went sore against Saul. And the archers hit him. And he was sore wounded. Pati siya, samaran na rin. Kasama na pala si Jonathan dito. Jonathan, yun yung pinaka best friend ni David, more than his brother, ang turing niya. Kasama. Patay. Si King Saul naman natamaan sa archer. Pagkatapos, hiningi niya na lang niya sa guard niya na, tapusin mo na ako. Ayaw kong mamatay sa kamay ng mga Philistines. Ikaw na ang tumapos sa akin para mayroon pa rin akong honor na hindi ako namatay sa kamay ng kaaway. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kaya huwag tayong gumawa ng masama sa mga mabuti na ginawa sa atin. Praise the Lord. At kung gagawan man tayo ng masama, huwag pa rin tayong gagawa ng masama. Don't be tempted to do evil. Kailangan talaga natin yan. Bantayan sa buhay natin. Or else evil will never depart from our house sa ating buhay. Now, dito sa
buhay ni Lord Jesus Christ, among His disciples, may gumawa ng masama sa Kanya. In spite na niligtas sila ni Jesus Christ, in spite na binigyan sila ni Lord Jesus na magandang kaligtasan, ginawan pa rin siya ng masama. Bakit gumawa ng masama ang taong yan? He was one of His disciples. He was one of His loyalists and followers. Why? Because Satan tempted him to do so. Merong diablo na nag-tempt sa kanya, naggawin mo ito. Ay iba pa naman ang masamang espiritu mag-tempt sa atin na gagawa ng masama. Doon niya ilagay sa puso natin. Doon niya sa puso. Alam mo si Satanas, masyadong kapier. Kung ang Diyos asks us to love Him with all our heart, para hindi na tayo hihiwalay sa Kanya, Sataning naman, dito rin niya sa puso ilagay ang kasamaan para gagawa ng masama sa mabuting kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Sino yan? Basahin natin yan. John 13 verse 2. Praise the Lord. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Yan. So it was the devil. It was Satan who put into the heart of Judas Iscariot to betray his master. Hindi tagalabas, hindi Pharisee, hindi scribes, hindi Sadducees ang nagbetray kay Jesus Christ, but it was one of His disciples. Isa sa mga followers niya, isa sa mga sumusunod sa Kanya. Yun mismo ang nagbetray sa Kanya. Now, is there any good after he made it? Meron pa bang kabutihan na sumusunod kay Judas Iscariot? Hindi na nag-depart sa Kanya. Ultimo, yung 30 pieces of silver, hindi niya yung napakinabangan. Hindi niya yung na-enjoy. Hindi. At ang evil, hindi na humiwalay sa Kanya. Yan, ang aral sa atin. Basahin natin yan. Matthew 26:24. Praise the Lord. The Son of Man goeth as it is written of him. But woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born. Yan, nakita yan ni Jesus na kawawa naman ang taong yan. Masusunod at matutupad lahat na sulat sa anak ng tao. He is referring to himself. Pero yung tao na yan, na nagbetray sa kanya, kawawa naman siya. Niligtas ko siya, binago ko siya, pinatawad ko siya, tinuruan ko siyang makarating sa kaharian ng Diyos. And yet, he betrayed me. See? Evil out of good ang ginawa ni Judas Iscariot. Out of goodness ni Jesus sa buhay niya, inano niya ng evil. Kay Saul, bakit si Saul was tempted to commit evil against his fellow David? Because of insecurity. Insecurity. Dapat siya, hari na siya. Faithful dapat siya doon sa nag-installed sa kanya at nag-anoint sa kanya. Wala makatanggal sa iyo. Wala. Di ka dapat may insecure. Kahit sino pa yung sakop mo dyan na nag-excel, kung tapat ka doon sa nag-install sa iyo, walang makaalis sa iyo being a king. Eh siya na insecure siya at meron pang envy, inggit. Ito naman kay Judas Iscariot, hindi naman envy, hindi naman insecurity, but money. Gain ang case niya. Out of gain na inoffer sa kanya to betray his master. So, matawag nating carnality. Matawag nating worldly gain. Matawag nating money matter. Gusto niyang
gain out of that. He was tempted to do evil against his master. O sino ang nag-udyok niyan? The devil. The devil put into the heart of Judas Iscariot to betray his master. At anong nakita ni Jesus Christ? Hindi mag-separate ang evil sa kanya because dahil sa ginawa niya, mas mabuti pa hindi na siya ipinanganak. Ano palang nangyari kay Judas Iscariot? Basahin natin. Matthew 27:5. Praise the Lord. And he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Yan. Hindi niya napakinabangan ang 30 pieces of silver. He returned it. But it was not appreciated nor accepted doon sa nag-hired o nag-covenant sa kanya. And out of frustration, he hung himself. Hindi na nag-depart sa kanya yung evil. Yan ang tingnan natin. Praise the Lord. Let us look to the latter end sa buhay po natin. So, ngayon, sino ang nagdisturbo kay King Saul? Di ba? Nakasulat doon, and the spirit of evil, nagbabagabag sa kanya. It was the spirit of Satan na nagbagabag sa kanyang kaluluwa to do harm against David. Tapos wala siyang peace. Tapos si David pa naman ang tinatawag niya na magtugtog. Mawala yung masamang espiritu. Maya-maya naman pag wala ng music, babalik yung masamang espiritu. Babalik na naman yung anger niya kay David. Babangkawin niya naman. Ang evil talaga, sabihin ko po sa inyo. Wala yung ibang ginawa. Bantayan lang tayo kung kailan tayo niya madala sa impyerno. Kailan tayo matukso, gagawa ng masama para yung masama wag nang maghiwalay sa atin. So anong gawin natin sa buhay natin? If we are vulnerable to that temptation, if we are vulnerable to that kind of direction, nagagawa tayo ng masama out of good or out of evil, palagay na lang natin. Anong gawin natin? Basahin natin. Ephesians 6:11. Praise the Lord. Put on the whole armor of God, that he may be able to stand against the wiles of the devil. Yes, wiles of the devils. O wiles of the devil. Grabe, lahat na lang ng paraan. Gagawan tayo ng paraan ng masamang espiritu. Pero, merong ano dyan merong antidote or may gamot dyan o may solusyon dyan. Put on the whole armor of God that we can stand unharmed. We can stand not being tempted by the devil. That we can stand being unmovable. That we can stand righteous in the eyes of God. Put on the whole armor of God. Kasi trabaho talaga ng dyablo. Hanap yan ng hanap kung sino ang kanyang mabibiktima. Hanap ng hanap yan kung sino ang kanyang masisila. Yan ang trabaho niya. Panahon nga ni Job, hanap ng hanap si taning doon sa buhay ni Job. Sumbong ng sumbong doon sa Panginoong Diyos. Lord, mabuti lang yung servant mo na si Job. Pumupuri, sumasamba sa iyo. Dahil marami siyang kayamanan, marami siyang pera. Punan mo yan ng ari-arian, di ba? He will curse you face to face. Tingnan mo. Puro lang yan, ang wala ibang trabaho. Business ni Taning, paano niya i-tempt ang tao na gagawa ng masama. Gagawa ng masama. Basahin natin yan. 1 Peter 5:8. Praise the Lord. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion,
walketh about seeking whom he may devour. Yan. So, what is therefore the so-called a solution? Be sober. Be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Alam mo yung lion? Pag nagugutom yan, grabe yan. Walang patawad yan. Kahit mas malaki pa sa kanya yung kanyang bibiktimahin. Anuhin talaga nila yan. Walang patawad ang masamang espiritu. So, dahil dyan, maging sober ang bawat isa. Maging vigilant. Anong sober? Sound mind. Anong sound mind? You remember the Word of God. Tingnan mo si Jesus Christ. Makita mo yung soberness niya. He was tempted 3 times by Satan. But because of his soberness, Satan cannot convince him to do sin against the commandments of God. Saan naging sober si Jesus Christ? Saan naging, alam mo minsan, meron nakalagay dyan sa daan. Not only the vehicle must be conditioned, but also the driver must condition. Yes, drive ka ng Ford Ranger. Drive ka ng brand new Fortuner. Drive ka ng Montero. Bago lahat. Drive ka ng Subaru, kung ano yung mga sasakyan na branded dyan. Tapos ang driver hindi sober, lasing. Karating ka kaya sa iyong destinasyon? O kaya ang driver puyat, walang tulog. Nakarating ka kaya? So, hindi lang yung sasakyan ang kondisyon, but also the driver. Minsan yung naghanap lang ako ng mga ukay-ukay na magamit sa bahay to stretch our money and to find some quality materials. Nagkargada yung yung Korean surplus. Nagkargada doon sa isang wing van. Biko, sa man Pacquiao ni? O sir, nainamakyaw sa surplus, sa Korean surplus. Asa mo dalon? Cagayan. Ay, grabe. Puno yung wing van. Nakausap ko yung driver. Biko, musta nong? Kanya, kilang. Ako'y ga-drive aning wing van. Imawa na, sir, no? O ako na. Gwapong business ng trucking, sir, no? Ay, bang normal lang na istorya. Sabi niya sa akin, pero kapoy, mag-drive. Sa edad na ako, sakit na akong mata. Kanya, kasi may kauban mo. Sinong kasama mo? Yung anak ko. Palitan kami. O, di ba? Hindi lang kondisyon yung sakyan. Kailangan, kung sino yung mag-drive, kailangan sober. O, ganun din sa buhay natin. Pag sinabing sober ka, tukoy mo yung kautusan ng Diyos. Alam mo yung commandments ng Diyos. Alam mo yung pinagbabawal ng Diyos. Presence of mind ka. Para kung tuksuin tayo, ipagawa ng dyablo yung pinagbabawal sa atin. Alam natin na bawal yan, i-resist mo yan. I-overcome mo yan, i-resist mo lahat yan. Yan ang sober. Vigilant. What is vigilant? Vigilant yung bang mapagmatyag. Lumalapit na yung tukso, malis ka na. Nagko-closer yung tukso, umiwas ka na. Ganun. Kita mo na yung sasakyan na paggiwang-giwang, siguro lasing ito. Alam nga, maglapit ka pa doon, madamay ka pa doon. So, yan ang being vigilant. Mapagmatyag, mabinantayanon sa paligid. Kung alam mo yung mga danger zone dyan, huwag ka nang lumapit. Bakit? Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Pero hindi natin magagawa yan by ourselves alone. We cannot do that. Jesus said, without me, you can do nothing. So anong gawin natin? Basa, James 4:7.
Praise the Lord. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Yan. You cannot resist the devil by his deceptions, by his evil intention against you. You cannot resist the devil without first submitting yourself to God. Jesus said, without me, you can do nothing. So, prayerful ka, watchful ka, always remember Jesus Christ, always call upon Him. Alam mo si Peter, isa sana siyang isusunod kay Judas Iscariot. Kumbaga pa na, giproject ka na si Simon. Tayo, pinaproject ka na tayo ng Diablo. Kaya, be aware of it. Be alert. Huwag mong sabihin na, di mo siguro kasama sa listahan ng Diablo para kunin niya. No, kasama ka, kasama ako, kasama tayo lahat. So, therefore, anong gagawin natin? Be vigilant. Be sober. Don't be tempted to do evil, because evil shall not depart from our house. Layuan natin yan. Always do good, and good shall not depart from our house. Reverse. Praise the Lord. Last verse yung nakita ni Jesus kay Peter. Last verse, Luke 22:31. Praise the Lord. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired to sift you, that he may sift you as wheat. Yan. Alam mo yung sift? Vacuum. Suck. Minsan, nagbili ako ng handy na vacuum. Alam mo yung mga langgam o yung guyang, pag may nahulog na something, kakainin nila yan at hahakutin nila yan doon sa quarter nila. So minsan may nakikita akong maraming guyam nag-uumpukan. Yung pala, siguro yung mga bata kumain ng chocolate, kumain ng biscuit, nahuhulog minsan doon sa laset. Makita mo na yung mga maliliit na mga guyam na naghahakot. Kinuha ko yung vacuum cleaner. Tinapat ko doon pag-andar. Sak! Walang naiwan. Ganon si taning. Isisip tayo as a wheat. Alam mo yung wheat? Hindi mo pwedeng itapon yan. Wheat yan eh. Hindi yan tares eh. So kailangan pag ganyan, take it and keep it because that is important. Pero kung ipa, ay siyempre, ganon. Pero kung wheat, isasak ka talaga. Ngayon, si taning, gusto niya tayong kunin papunta sa kanya. So, prayerful tayo. Praise the Lord. Watchful tayo lagi. Don't be tempted to do evil. Isa yan na trap ng masamang espiritu. Gawan ka kunyari ng masama para gaganti ka rin ng masama. Yung pala, pain lang yun. Bait, kumbaga pa. So, whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house. Yan ang tandaan natin. Huwag tayong ma-trigger gagawa ng kasamaan sa ating kapwa. Patuloy tayo maging matakutin sa Diyos. At kung tayo man ang bibiktimahin, don't be tempted to render evil with evil. Para walang evil naka-stay sa ating house. Praise the Lord. But good ang Diyos, ang mabuti. Hindi na yung maghiwalay sa atin until to the kingdom of God. Amen. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.